Si Ariso ay isang mayaman at gwapong lalaki ngunit talaga namang loyal at puro kong magmahal. Sa kanyang kabataan ay nakasanayan niyang makinig sa isang radio program ng babaeng nagngangalang Apollo, na kung saan ang simpleng pakikinig ay napunta sa usapan at kinalaunan ay nauwi sa tunay na pag-ibig. Ganun pa man, isang araw ay biglang naglaho ang babaeng kinasabi kan marinig na ngayon ay binata. Sinusubok man ng mundo at panahon ay di susuko ang ating bida, at ngayon ay sumugod na sa digmaan upang hanapin ang long-lost sweetheart sa kanyang eskwelahan. 愛してるよ、山吹くん。 Simulan natin ang kwento sa paaralan ng Firen na kasalukuyang nasa co-ed ngayon. Sinubukan ng guro na magpasikat sa mga babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa mga lalaki na maging mabait sa mga ito. Habang tumatawa sa talumpati dito na tumayo si Ariso at sinabi sa guro na parang simp ang tirada nito kaya nagdemand ng take 2. Dahil sa tindi ng aura ng binata ay ninais ng guro na magpakilala ito na siyang sinamantala naman ng binata. Sinabi nito sa mga bagong kaklase na siya ang tagapagmana ng Yamabuki Group na isang kilalang pamilya. Kasunod nito, mahinahon nitong sinabi na siya ay 99% ng perpekto, at para makamit ang perfect form ay hinimok ang kababaihan na mag-I love you sa kanya. Matapos ang explosive entrance dito na ito ni Locke ng grupo ng mga talunan, sinasabing ang mga kalokohan nito ay nagpatakot ngayon sa mga dalaga. Ganun pa man, sinabi ng binata na ang pagiging extra kadalasan ang nagpapa-impress sa mga chicks. Nang bigla, lumapit ang isang dalaga na sinabing mukha yatang naghahanap ito ng darling at ready naman siya para mag-apply. Nang marinig ito ay pinabulong ng binata sa kanyang tenga subalit hindi ito ang dalagang hinahanap, kung kaya naman busted agad at nagpaalam magbawas muna. Matapos ito, dito na kwento ng boys na ginagawa iyon ng binata mula second year pa lang dahil may hinahanap itong babae, na dahil hindi nito ito nakitang personal ay hinahanap sa pamamagitan ng boses. Samantala nag-iikot ang binata sa paghahanap ngunit bigong muli, kaya muling naalala ang malungkot na nakaraan. Noon ang tanging rason nito para mabuhay ay ang pakikipag-usap sa isang voice stream ng batang babae na si Apollo. Bawat gabing nakakausap nito ang babae ay nagdudulot ng agos ng kasiyahan at itinuturing na kayamanan ang bawat sandali. Nang bigla, isang babae ang mamulong ng I love you na kaboses ni Apollo at napa-atres nito ang binata. Hiniling nito na ipakilala ng dalaga ang sarili subalit hard to get ito kaya magbanyo na daw muna ang binata. Matapos ito, makikita ang binata sa hall kasama ang mga kaklase at iniisip nito ang dalagang kaboses ni Apollo kanina. Ganun pa man, hindi ito sigurado kung ito nga lalo't isang beses lang narinig nang biglang marinig ang boses ng isang dalaga mula sa school speaker. Pamilyar iyon kaya napatakbo ito papunta sa broadcasting room, at sa kanyang daan ay iniisip kung malapit na nga kaya siya sa dalagang hinahanap. Bilang tanging tagapakinig ni Apollo noon ay araw-araw silang nag-uusap, kung saan nabanggit nito na gustong mag-aral sa girls' school na malapit sa dagat. Dahil dito, ginamit ng binata ang max IQ at inanalisa lahat ng datos sa pag-uusap at nalamang kaedad lang ito. Bukod pa rito, napag-alaman ng binata na tanging Firen High lang ang pasok sa taste ng dalaga kung kaya nag-enroll din siya sa boys' school dito para mahanap ito. Pagkarating sa broadcasting room ay huminga muna ang binata, umaasa na makikita na sa loob ang mahal niyang Apollo at sa wakas ay maging 100%. Sa di inaasahan, tumambad dito ang 4 na chicks kaya putol ang excitement. Magtatanong sana ang binata subalit sinigawan ito ng isa dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Agad itong humingi ng paumanhin habang nakatuon ang pansin sa babae kanina na si Rika, sabay iniisip na ito at ang tatlo pa ay tila kaboses ni Apollo. Dahil tulala ang binata ay tinanong ito ni Shinobu kung nais din maging pro, ngunit nalilito ang binata sa nais nitong sabihin. Nagpagalit ito kay Nene at nagtanong kung bakit ito naroon gayong di pala alam ang nais. Dito na inihayag ni Iko na nagtipon sila sa broadcasting room upang kumuha ng career gamit ang kanilang mga boses. Napapaisip ang binata sa career na maaaring kunin ng mga ito, kaya inihayag na ni Shinobu na nais nito maging anchor, VTuber ang kay Iko, voice actor ang kay Nene at singer naman kay Rika. Napagtanto ng binata na puno pala ang mga ito ng mga pangarap ng banggitin ni Shinobu ang ukol sa talumpati nito at sa paghahanap ng kasintahan. Magpapaliwanag sana ito subalit sinipa agad ni Nene na sinabing walang hiyang chickboy daw pala ito. Dulot ng maling akusasyon,
nilinaw ng binata na loyal siya at sa katunayan ay merong hinahanap mula sa nakaraan. Nang marinig ito, tinanong ni Iko ang binata kung narito ito para makilala siya ngunit sinabi nitong hindi. Sunod nagtanong si Rika kung gusto nitong makipag-date sa kanya, lalo't kanina lang ay nahumaling na umano ito sa kanya. Dahil sa inis, pinagtapat ng binata na kay Apollo lang ang puso niya at walang masamang interes sa mga ito. Nagpalito ito sa apat at napatanong kung sino ang Apollong ito, bagay na nagpalito din sa binata dahil siguradong isa sa mga ito si Apollo. Dito na nito naisip na marahil ay gustong itago ng dalaga ang pagkakakilanlan, kaya binigyang panahon ang pagmamatsyag muna sa mga ito. Aalis na sana ang binata nang sabay sabihin ng mga dalaga na hindi na ito pwedeng bumalik dahil bawal sa club ang outsider. Nagresulta ito para maalala ng binata ang usapan nila ni Apollo, kung saan sinabi nitong gustong pumili ng career gamit ang voice asset nito. Dahil dito, sinabi ng binata sa mga dalaga na kung papayagan siyang manatili ay mag-aambag ng bagong kagamitan, para mas maging kalidad ang anumang mga gagawin. Nagkasundo ang apat na pumayag sa alok, at bilang pasasalamat ay binigay ang I love you na hinahanap ng ating bida. Sobrang tindi ng pinsalang dulot nito kaya napatakbo ang binata, dahil sabay nito ay naalala din ang I love you niya kay Apollo noon. Ganun pa man, dahil di na siya simpumano ay nagpa siya itong kilalanin kung sino sa apat si Apollo at baka ma-blackmail daw siya nito sa hinaharap. Kinaumagahan, dito na nagdesisyon magtala ang binata sa mga kilos ng apat subalit pagkapasok nito ay si Shinobu pa lang ang naroon na sinabing gusto maging maaga para mag-rehearse ng linya. Magtatanong ang binata subalit pinatigil ng dalaga para sa morning broadcast, kung saan ni-review ng binata ang mga impormasyong nakalap ukol sa dalaga. Si Shinobu ay tila isang perfect student dahil di lang ito vice president ng student council kundi respetado din sa paaralan. Habang naririnig ang boses ng dalaga ay kumbinsido ng talentado ito, subalit matapos magumpisang mautal at mamali ay pinagalitan mismo nito ito habang nasa broadcast. Sa labasan, nakita naman nito si Nene na napapalibutan ng fans na nagtanong kung meron na ito ng bagong volume ng sikat na manga. Kinumpirma ito ng dalaga dahil fan din ito ng manga, na nagpaalala kay Arison na gusto rin ni Apollo ang manga. Sunod binasa ng binata ang impormasyon ukol sa dalaga at napag-alamang mahilig din ito sa cosplay at palakaibigan. Nang magsimulang e-voice act ng dalaga ang eksena sa manga ay humanga na sana ulit ang binata ngunit gaya kay Shinobu ay namali-mali din ito. Napaisip ang binata kung kulang ito sa talino ng mapansin naman ng dalaga, at sinabing natatakot kasi dito kaya nagkandamali ang linya. Napatakbo ang binata at naisip na hindi basta mahahanap si Apollo pagkat sa online narinig ang boses nito, at ang boses na mula sa isang instrumento ay hindi 100% na parehas sa orihinal. Nang bigla, ginulat ito ni Iko na dahilan para mahulog at saka naalala ang datos tungkol sa dalaga. Si Iko ang nagbibigay ng technical support sa grupo at marami ding fans sa Yutako community. Tinanong ito ng binata kung bakit naroon at sinabi nito na oras na para sa stream session. Binuksan nito ang tablet para sa 5 segundo ng lintik na stream na kinainis ng binata, kaya sinabihan ang dalaga na maging seryoso sa ginagawa. Dumpense si Iko na wala namang problema dito ang mga fans, kaya naman umalis na lang ang binata at naisip na wala sa apat ang seryoso sa kanilang career. Kabaliktaran ang mga ito ni Apollo na determinadong kumuha ng career gamit ang boses na dahil sa determinasyong iyon ay pinanggako ng binata na mag-aaral ng voice-related assistance para matulungan ito sa hinaharap. Kasunod nito, muling nag-broadcast si Shinobu at muling pumalpak kaya kinuha ng binata ang mikropono. Giit nito na pagod na siya sa mga kapalpakan ng grupo kaya nangako na itataas ang level ng mga ito. Dito na ito tinulak ng apat saka dumating ang isang notification na kinagulat nito, pagkat matapos ang ilang taon ay muling nag-live si Apollo at sinabing seryoso siya nang sinabi ang I love you sa binata. Habang patuloy na didinig ang stream ay naging malinaw sa isip nito na isa sa apat na dalaga si Apollo. Napaisip ito kung bakit gusto ng dalaga na magtago ngunit determinado ang binata na mahanap ito. Makalipas ang ilang araw, makikita ang mga dalaga na tumatakbo sa dalampasigan habang sinisigawan ng binata na pagbutihin ng mga ito dahil good health is one step to success. Habang hirap ang apat sa pagtakbo ay basic lang sa binata na nag-backward running pa, kaya nenas na naman si Nene at bakit nga ba raw chill na chill lang ito.
Gaya dati ay proud sinabi ng binata na dahil he's him at iaangat nito ang mga dalaga sa tuktok ng tagumpay. Patuloy ang reklamo ni Nene kaya sinabihan ito ni Shinobu na masyado silang nagpakatamad ng mga nakaraan kaya makakabuti ang exercise sessions ng binata. Samantala, napatanong si Rika kung bakit sila tinutulungan ng binata at kung mapagkakatiwalaan ba ito, na sinagot nito ng oo at sinigurong maaabot ng mga ito ang kanilang mga pangarap. Matapos ito, nagtungo ang mga ito sa isang restaurant kung saan inabot ng binata ang isang aklat ng schedule na may mga detalye tungkol sa kahinaan ng mga ito. Kasama din dito ang mga training session at kaukulang pagpapayo para mas mapabuti ang bawat isa. Humanga si Shinobu sa pagiging detalyado ng binata at determinasyon nito na tulungan sila, habang panay reklamo si Nene na kailangan mag-aral ng kanji dahil hirap sa sariling wika. Sumang-ayon si Iko na kailangan pang pagbutihin para makapasok sa isang ahensya ng VTuber, habang si Rika ay inatas ang kumanta sa harap ng 50 tao. Ikinainis nito iyon at tinanong si Ariso kung naranasan na nitong tumugtog ng instrumento sa harap ng maraming tao. Sumagot itong hindi pa kaya sinabi ng dalaga kung gaano kahirap talunin ang kabang dulot nito, ngunit sagot ng binata na kung nais nitong maging top singer ay kailangan malampasan ang kaba. Proud nitong sinabi na hindi pa kinabahan sa buhay niya subalit tila alam ng dalaga kung gaano ito kasinungaling. Ayon sa dalaga na hindi siya nito pwedeng utusan kung ano ang gagawin lalo't wala naman itong alam sa kanyang career saka umalis. Nalilito ang binata nang ipaliwanag ni Nene na naiintindihan nito si Rika pagkat kaya na nitong magsulat ng sariling kanta ngunit inuutusan lang ng isang binatang walang alam sa pagsulat ng kanta o pagkanta mismo. Napaluhod ang binata sa tinamong pinsala dahil hindi nito matanggap na ininsulto ng mga ito ang kanyang kakayahan. Maya-maya, binasa ng binata ang mga tala na nakalap tungkol sa mga dalaga at napag-alaman na merong mini concert si Rika sa likod ng paaralan. Agad itong pumunta doon at nakita ang dalaga, na habang kumakanta ito ay muling naalala ng binata ang malaanghel na boses ni Apollo habang kumakanta, natago sa kanyang kaluluwa. Matapos ang unang kanta, dito na nakita ng dalaga ang binata na nagpakaba dito at inaming ayaw nitong marinig siya nito habang kumakanta. Matapos ang mini-concert ay bumalik ang aura ng dalaga sa dati at pabirong tinanong ang binata kung na-fall ba raw ito sa kanyang angelic voice. Walang pag-alinlang ang pinuri ng binata ang dalaga sa galing nito at humingi ng paumanhin sa pag-underestimate dito, subalit tila di iyon ang gusto nitong marinig at kakikitaan pa din ng pagtatampo. Makalipas ang ilang linggo, tila na guilty naman ang dalaga dahil di na ito pumunta sa club at sa concert matapos magtalo. Dito na nito narinig ang grupo ng mga babae na pinapaalis si Ariso sa kanyang spot pagkat nais ng mga ito na siya ang kumanta. Napag-alaman ng dalaga na nagsanay pala kumanta at maggitara ang binata para patunayan ang sarili, kung saan bilang gantimpala sa determinasyon nito ay pumayag maging kadoo sa entablado. Matapos ang palpak na mini-concert, tinanong ito ng dalaga kung kinabahan na sinabi namang hindi, subalit matapos yakapin ni Rika ay huli ang sinungaling. Makalipas ang ilang araw, habang nasa clubroom ay biglang nagpaalam si Nene para umalis. Ikinainis ito ng binata dahil di ito matututo ng kanji kung laging tamad subalit di ito pinansin ng dalaga. Nagpa siya ang binata na sundan ito at nalamang sikreto palang nagpa-practice mag-isa, subalit nainas sa kawalang buhay nito at direktang sinabi iyon sa dalaga. Napansin nito ang manga na hawak ng dalaga, at kwinento nito na ito ang pinakasikat na romance manga ngayon na istorya ng pag-ibig ng isang prinsesa at kabalyero. Naalala ng binata na gusto rin ito ni Apollo sa katinanong si Nene kung nag-audition para sa papel ng prinsesa subalit muli lang itong nagsungit. Naisip ng binata na nahihiya ito kaya shiner na umiihi siya dati sa salawal ng elementary pa lang, sinabing hindi problema ang mag-share ng sariling dumb story kung magiging confident ang dalaga. Tila gumana naman ito pagkat inamin ng dalaga na gustong mag-audition para sa karakter subalit ang problema ay wala kasing romantic experience. Challenge accepted, yumuko ang binata para kunin ang role ng kabalyero sa istorya subalit tila literal ang dalaga na sinabing mas mabuti pang makipag-date sa anime character. Mas naging maunawain ang binata at tinanong ito sa petsa ng pag-audition at sinabi nitong sa sunod na 3 linggo. Sinamantala ito ng binata para hamanin ang dalaga, na kung hindi ba raw nito kayang tiisin ang kanyang pagmumukha sa 3 linggo para sa tagumpay.
Napasuko ang dalaga kaya kinabukasan mismo ay todo training na ang kabalyero at prinsesa sa eskwelahan man o kahit saan mang sulok ng mundo. Gulat ang madlalalo ang mga simp na naagawan at pati na din ang iba pang dalaga sa club lalo't pang horror ang galawan ng pekeng magkasintahan na ito. Sa ika-20 araw ng training ay dito na kinabahan si Nene pagkat ito na ang oras para sa kiss-scene ng prinsesa at kabalyero. Napaisip ito kung ito ba talaga ang pakay ng binata sa una pa lang, subalit matapos makitang inosente ito ay nasigurong wala talaga itong anumang masamang motibo. Naglagay na ito ng lip tint at naghintay sabihin ni Arison na kailangan nilang maghalikan subalit sinabi lamang ng ating bida na kailangan ng magpahinga hanggang sa araw ng audition. Dismayado ang dalaga sa pagkawalang interes nito sa lintik na halikan, subalit ang romantiko natin ay bumawi ng dalaga ibigay mo yang una mong halik sa tunay mong minamahal. Nagpakilig ito sa dalaga kaya matapos magpasalamat ay agad umalis. Kinabukasan, pinagbalita ng dalaga ang hindi pagkatanggap sa audition dahil pinili ng author ng manga ang paboritong voice actress, kaya naman shutdown ang binata. Nang makita ito ay naalala ni Nene ang parehong eksena sa manga kung paano hinalikan ng prinsesa ang helmet ng kabalyero, kaya ginawa rin ito sa pamamagitan ng paghalik sa manga na nasa mukha ng binata. Nang aalis na ito ay saka naman pinigilan ng binata dahil alam nitong hinalikan siya, at nonchalant pang nagtanong kung in love ito sa kanya. Dahil Chandre ay binigyan ito ng shoulder throw ng dalaga, saka pabulyaw umalis at pilit tinutulak ang anumang feelings na meron siya. Sunod pumasok ang iba pa at nakita ang bagsak na mandirigma, saka siniguro dito nakabaliktaran ang sinabi ni Nene na I hate you dahil nagiging kamatis ang tenga nito pag nagsisinungaling. Like and share naman dyan, abang na lang sa next part.